Mula sa malalagong kagubatan hanggang sa mga tuyot na disyerto, ang ating planeta ay tahanan ng nakamamanghang iba't ibang uri ng buhay. Ngunit isang tahimik na panganib ang bumabalot sa ating mundo, hindi nakikita ng mata ngunit may potensyal na makaapekto sa bawat nilalang, ang polusyon sa hangin. Sa seryeng ito, susuriin natin ang isang krisis sa buong mundo at tuklasin ang 10 pinakamaruruming bansa batay sa kanilang average na taunang konsentrasyon ng PM2.5. Ang mga mikroskopikong partikulo na ito, na mas maliit sa 2.5 micrometer ang diametro, ay nagdudulot ng malaking panganib sa kalusugan, pumapasok sa ating mga baga at maging sa ating daluyan ng dugo. Samahan niyo kami sa paglalakbay sa iba't ibang kontinente upang masaksihan mismo ang nakapipinsalang epekto ng polusyon sa hangin sa kalusugan ng tao, sa kapaligiran, at sa maselan na balanse ng mga ecosystem ng ating planeta. Simulan natin ang ating paggalugad at bigyang pansin ang mga bansang nahaharap sa pinakamalaking hamon at alamin ang mga salik nagdudulot ng kanilang mapanganib na kalidad ng hangin. Ang sinaunang kabihasnan ng Egypt na sumibol sa tabi ng nagbibigay buhay na ilog Nile ay matagal nang pumukaw sa ating mga imahinasyon. Ngunit ngayon, ang duyan ng kabihasnang ito ay nahaharap sa isang modernong panganib, ang polusyon sa hangin. Sa average na konsentrasyon ng PM2.5 na lumalagpas sa ligtas na antas, ang Egypt ay nahaharap sa lumalalang krisis na nagbabanta sa kalusugan ng mga tao at sa integridad ng mga sinaunang monumento nito. Ang mataong lungsod ng Cairo, na may mahigit 20 milyong residente, ay isang malinaw na paalala ng mga hamong kinakaharap. Ang pagsisikip ng trapiko, mga emisyon mula sa mga industriya, at alikabok mula sa disyerto ay nagsasama-sama na lumilikha ng nakasusulasok na ulap ng polusyon sa ibabaw ng lungsod. Habang mas pinag-aaralan natin, ating tuklasin ang mga salik na nag-aambag sa problema ng polusyon sa hangin sa Egypt at susuriin ang mga hakbang na ginagawa upang matugunan ang mahalagang isyung ito. Ang Nigeria, ang pinakamataong bansa sa Africa, ay puno ng buhay at enerhiya. Ang ekonomiya nito ay mabilis na lumalago at ang mga lungsod nito ay mabilis na lumalawak. Ngunit ang mabilis na pagunlad na ito ay may kaakibat na problema dahil ang polusyon sa hangin ay nagbabanta sa pagunlad ng Nigeria. Ang urbanisasyon at industrialisasyon, habang nagpapasigla sa paglago ng ekonomiya, ay nagdulot din ng pagtaas ng polusyon sa hangin, lalo na sa mga mataong lungsod tulad ng Lagos. Ang hangin dito ay mabigat dahil sa usok ng napakaraming sasakyan, usok mula sa mga planta ng industriya at ang alikabok na nagmumula sa mga proyekto ng konstruksyon. Habang ating binabagtas ang mga lungsod at bayan ng Nigeria, ating masasaksihan ang epekto ng polusyon na ito sa buhay ng mga ordinaryong Nigerian. Mula sa malawak at bukas na mga disyerto hanggang sa matatayog na gusali ng Dubai, ang United Arab Emirates ay nagpapakita ng larawan ng natural na kagandahan at ambisyon ng tao. Ngunit sa ilalim ng kumikinang na harapan nito, isang tahimik na banta ang nagkubli, ang polusyon sa hangin. Ang mabilis na pag-unlad ng UAE habang binabago ang tanawin nito ay may kaakibat na kapalit. Ang mga aktibidad sa konstruksyon, isang mahalagang bahagi ng paglago nito, ay naglalabas ng patuloy na daloy ng particulate matter sa atmosfera. Ang maliliit na partikulo na ito, na kilala bilang PM2.5, ay nagdudulot ng malaking panganib sa kalusugan ng tao. Hindi nakikita ng mata, maari silang makapasok ng malalim sa ating mga baga na humahantong sa mga problema sa paghinga at iba pang mga komplikasyon sa kalusugan. Ang kapaligiran ng disyerto ng UAE ay lalong nagpapalala sa problema. Ang pinong buhangin at alikabok na tinatangay ng malakas na hangin ay humahalo sa mga pollutant na gawa ng tao na lumilikha ng isang mapanganib na kombinasyon ng maruming hangin. Ang paghahangad ng pag-unlad ay sa maraming paraan naging isang tabak na may dalawang talim. Ang mismong mga industriya na nagpapasigla sa ekonomiya ng UAE ay nag-aambag din sa pagbaba ng kalidad ng hangin. Habang patuloy na umuunlad ang bansa, ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran ay magiging napakahalaga. Nasa gitna ng matatayog na bundok ng Himalayas, ang Nepal ay isang lupain ng nakamamanghang kagandahan.
Ang maliit ngunit magkakaibang bansang ito ay tahanan ng ilan sa mga pinakakahangahangang tanawin sa mundo, mula sa matatayog na taas ng Mount Everest hanggang sa mga luntiang lambak na nakalatag sa ibaba. Ang mga bundok na nababalutan ng niyebe at mga luntiang lambak nito ay nabihag ang mga adventurer at mga naghahanap ng spiritual sa loob ng maraming siglo. Ang payapang kapaligiran at ang maringal na tanawin ay matagal nang naging pinagmumulan ng inspirasyon at aliw para sa marami. Ngunit kahit sa malayong sulok na ito ng mundo, ang anino ng polusyon sa hangin ay malaki ang banta. Ang dating malinaw na kalangitan ay madalas na nababalot ng manipis na ulap, isang malinaw na paalala ng mga hamon sa kapaligiran na kinakaharap kahit na sa mga pinakamalinis na lugar. Ang kombinasyon ng natural at gawa ng tao na mga salik ay humantong sa pagbaba ng kalidad ng hangin na nagdudulot ng lungkot sa malinis na kapaligirang ito. Ang mga aktibidad sa industriya, emisyon ng sasakyan at mga gawi sa agrikultura ay pawang nakakatulong sa lumalaking problema. Ang mismong heograpiya na nagpapaiba sa Nepal ay nakakatulong din sa mga problema nito sa polusyon sa hangin. Ang mga lambak na napapalibutan ng matatayog na bundok ay lumikha ng isang natural na palanggana kung saan maaring maipon ang mga pollutant. Ang matatayog na Himalayas, habang nakamamanghang pagmasdan, ay nakukulong ang mga pollutant sa loob ng mga lambak na pumipigil sa mga ito na magkalat. Ang natural na hadlang na ito ay nagpapalala sa konsentrasyon ng mga pollutant na nagpapalala sa kalidad ng hangin. Ang phenomenon na ito, na kilala bilang temperature inversion, ay nagpapalala sa problema lalo na sa mga buwan ng taglamig. Sa mga panahong ito, ang malamig na hangin ay nakukulong ang mga pollutant malapit sa lupa na humahantong sa matagal na panahon ng mahinang kalidad ng hangin. Bilang resulta, ang mga lungsod tulad ng Kathmandu na nasa loob ng mga lambak na ito ay nakakaranas ng matagal na panahon ng mapanganib na kalidad ng hangin. Ang siksikan na populasyon at pagtaas ng urbanisasyon ay nakadaragdag lamang sa tindi ng sitwasyon. Ang pagsunog ng biomass, isang tradisyonal na gawain para sa pagluluto at pag-init sa mga rural na lugar, ay lalong nakadaragdag sa pasanin ng polusyon. Ang lumang pamamarang ito, habang mahalaga para sa marami, ay naglalabas ng malaking halaga ng usok at mga nakakapinsalang particles sa hangin. Ang usok na inilalabas mula sa mga sunog na ito ay naglalaman ng isang komplikadong halo ng mga nakakapinsalang pollutant na nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan, lalo na sa mga kababaihan at bata na madalas na naapektuhan ng polusyon sa hangin sa loob ng bahay. Ang mga implikasyon sa kalusugan ay malubha, na humahantong sa mga problema sa paghinga at iba pang mga malalang kondisyon. Ang pagtugon sa isyung ito ay nangangailangan ng isang maraming nalalaman na diskarte na nagbabalanse sa mga sensibilidad sa kultura sa pangangailangan para sa mas malinis na alternatibong enerhiya. Ang mga inisyatibo tulad ng pagtaguyod ng mga renewable energy sources at pagpapabuti ng kamalayan ng publiko ay mahahalagang hakbang tungo sa pagpapagaan ng problemang ito. Ang Kuwait, isang maliit na bansa sa Arabian Peninsula, ay kilala sa malawak nitong reserba ng langis. Ang yamang ito, na nagmula sa ilalim ng lupa, ang nagatid sa Kuwait sa modernong panahon ng mga nagtataasang gusali at karangyaan. Ang itim na gintong ito ay nagdala ng napalaking kayamanan at binago ang anyo ng bansa, mula sa mga disyerto tungo sa mga mataong lungsod at lumikha ng maunlad na ekonomiya. Ngunit nagdulot din ito ng malaking problema sa kapaligiran. Ang mabilis na industrialisasyon at walang humpay na pagkuha ng langis ay nagresulta sa matinding pinsala sa kalikasan. Ang pagkuha, pagproseso at pag-export ng langis ang bumubuhay sa ekonomiya ng Kuwait ay may mabigat na kabayaran, polusyon sa hangin. Ang kalidad ng hangin ay lumala sa paglipas ng mga taon na nakakaapekto sa kalikasan at kalusugan ng tao. Ang walang tigil na paghabol sa mahalagang yamang ito ang siyang dahilan kung bakit ang Kuwait ay kabilang sa mga bansang may pinakamaruming hangin sa mundo. Ang kalangitan na dating malinaw ay madalas nang nababalot ng makapal na usok. Ang mismong hangin sa Kuwait ay may amoy ng langis. Ang palagiang paalala na ito ng kayamanan ng bansa ay patunay din ng pinsalang idinudulot nito sa kapaligiran. Ang walang tigil na pagandar ng mga refinery at petrochemical plants ay naglalabas ng mga mapaminsalang kemikal sa hangin. Ang mga pasilidad na ito ay tumatakbo buong araw na nagpapalala sa patuloy na problema sa kalidad ng hangin.
Ang mga emisyon na ito na puno ng particulate matter, sulfur dioxide at iba pang nakalalasong chemical ay nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Ang mga pollutant ay hindi lamang nakakaapekto sa hangin kundi tumatahan din sa lupa at tubig na nagdudulot ng malawakang kontaminasyon. Pinapalala pa ng matinding sikat ng araw ang epekto ng polusyon na ito na nagkukulong sa usok at nagiging sanhi ng smog. Pinabawasan ng smog na ito ang visibility at papalala sa mga problema sa paghinga ng mga tao. Ang mga epekto ng nakalalasong kombinasyon na ito ay napakalawak. Ang mga epekto sa kalusugan ay malubha na humahantong sa mga malalang sakit dahil sa matagalang pagkakalantad. Ang mga problema sa paghinga, sakit sa puso, at kahit na ang kanser ay naiugnay sa matagal na pagkakalantad sa maruming hangin ng Kuwait. Dumarami ang mga pasyente na nagdurusa sa mga kondisyong ito sa mga ospital. Ang mga pinakamahina sa lipunan, ang mga bata at matatanda, ang lubos na apektuhan ng krisis sa kapaligiran na ito. Ang kanilang kalusugan ay nanganganib at ang kanilang kalidad ng buhay ay lumalala. Ang kanilang mga umuunlad na baga at mahinang resistensya ay nagpapabilis sa kanila na maapektuhan ng masamang epekto ng polusyon sa hangin. Ang kinabukasan ng mga kabataan ng Kuwait ay nanganganib kung ang mga isyung pangkapaligiran na ito ay hindi matutugunan. Tayo naman ngayon ay pupunta sa puso ng West Africa, sa bansang Burkina Faso na walang daan patungong dagat. Dito, ibang klase ng pakikibaka para sa malinis na hangin ang nagaganap. Ang mismong kapaligiran ay isang hamon dahil malalawak na bahagi ng bansa ay madaling maging disyerto. Ang hanging harmattan na humihihip mula sa Sahara Desert ay may dala-dalang pino at laganap na alikabok. Ang alikabok na ito, na puno ng maliliit na partikulo na kayang makapasok sa ating mga baga, ay lumilikha ng manipis na ulap na bumabalot sa hangin sa halos buong taon. Habang ang mga usok mula sa mga industriya at sasakyan ay may papel sa polusyon sa hangin sa Burkina Faso, itong natural na pangyayari, ang mga dust storm, ang siyang kakaiba at patuloy na banta sa kalusugan ng baga ng mga tao. Ang sitwasyon ay lalong pinapalala ng malawakang mga gawi sa pagsasaka, lalo na ang pagsunog ng mga tira-tirang pananim pagkatapos ng anihan. Ang mga pagsunog na ito ay naglalabas ng iba't ibang uri ng polusyon sa hangin na lalong nagpapalala sa problema. Pupunta naman tayo ngayon sa Arabian Gulf, kung saan ang bansang isla ng Bahrain ay nahaharap sa sarili nitong mga hamon pagdating sa kalidad ng hangin. Ang maliit na kahariang isla na ito, na lubos na umaasa sa produksyon ng langis at mga gawaing pang-industriya, ay nakikipagbuno sa mga bunga ng tagumpay nito sa ekonomiya. Ang hangin sa ibabaw ng mga abalang lungsod ng Bahrain ay makapal at puno ng iba't ibang uri ng polusyon. Isang nakalalasong halo ng usok mula sa mga sasakyan, emisyon mula sa mga industriya, at alikabok mula sa mga lugar ng konstruksyon. Ang mabilis na pag-unlad ng bansa habang nagdudulot ng kasaganaan ay mayroon ding kapalit. Ang walang humpay na sikat ng araw sa disyerto ay tumatama sa gubat na ito ng mga konkretong istruktura na nagpapainit sa mga polutant at lumilikha ng isang mapanganib na halo ng ground-level ozone, isang pangunahing sangkap ng smog. Ang hindi nakikitang panganib na ito ay nanatili sa hangin, lalo na sa panahon ng mainit na mga buwan ng tag-init. Para sa mga may problema sa paghinga, ang buhay sa Bahrain ay maaring maging isang patuloy na pakikibaka. Ang mga matatanda at mga bata ay lalong mahina, ang kanilang mga mahinang baga ay nahihirapang makayanan ng maruming hangin. Bahagi 2, paghahanap ng mga solusyon sa gitna ng usok. Ang ating paglalakbay ngayon ay magdadala sa atin sa subkontinente ng India, isang lupain ng mga masiglang kultura, mga abalang lungsod, at isang mayamang kasaysayan na umaabot ng libu-libong taon. Ang rehiyon na ito ay isang pagsasama-sama ng mga tradisyon, wika at relihiyon na lumilikha ng isang natatangi at magkakaibang tanawing kultural. Ito rin ay tahanan ng isang lumalaking populasyon na patuloy na lumalago sa isang napakabilis na antas. Gayunpaman, sa gitna ng kasiglahan at paglago na ito, ang subkontinente ay nahaharap sa isang krisis sa kapaligiran na may nakabahalang laki. Ang India, tahanan ng ilan sa mga pinakamaruming lungsod sa mundo, ay nahaharap sa isang napakalaking hamon sa pakikipaglaban nito para sa malinis na hangin. Ang kalidad ng hangin sa maraming lugar sa lungsod ay umabot sa mga mapanganib na antas
na nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan ng populasyon. Mula sa malawak na metropolis ng Delhi hanggang sa mga industrial na lugar sa Hilaga, isang makapal na kumot ng usok ang madalas na bumabalot sa panawin. Ang patuloy na manipis na ulap na ito ay isang pang-araw-araw na katotohanan para sa milyon-milyong tao. Ang nakalalasong manipis na ulap na ito, isang nakakapinsalang timpla ng tambutso ng sasakyan, emisyon mula sa industriya, at usok mula sa mga sunog sa agrikultura ay nagdudulot ng malubhang banta sa kalusugan ng milyon-milyon. Ang mga sakit sa paghinga, mga sakit sa puso, at iba pang mga problema sa kalusugan ay tumataas. Ang laki ng problema ay nakakatakot. Ang mabilis na urbanisasyon at industrialisasyon ng bansa ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Ang mabilis na lumalaking populasyon at umuusbong na ekonomiya ng India ay humantong sa pagtaas ng demand sa enerhiya na karamihan ay natutugunan ng mga planta ng kuryente na pinapatakbo ng karbon, isang pangunahing pinagmumulan ng polusyon sa hangin. Ang mga plantang ito ay naglalabas ng napakaraming dami ng mga pollutant sa atmosfera. Ang sitwasyon ay mas pinalala ng mga salik sa panahon. Sa ilang partikular na oras ng taon, ang kalidad ng hangin ay lalong lumalala. Sa mga buwan ng taglamig, sinusunog ng mga magsasaka ang mga nalalabi sa pananim upang linisin ang kanilang mga bukid para sa susunod na panahon ng pagtatanim na naglalabas ng napakaraming usok at particulate matter sa hangin. Ang kasanayang ito ay lubos na nakakatulong sa panapang pagtaas ng polusyon sa hangin. Sa kabila ng mga hamong ito, ang subkontinente ng India ay nananatiling isang lupay ng nakamamanghang kagandahan at katatagan. Bagi dert sang naboy ng bat disgrunch. Ang Pakistan, isang bansang may mga nakamamanghang tanawin at masiglang kultura, ay nahaharap sa lumalalang krisis sa kapaligiran. Habang tayo'y pumapaitaas sa mga mataong lungsod nito, isang makapal na kumot ng usok ang nagiging kapansin-pansin. Hindi ito natural na pangyayari, kundi gawa ng tao. Ang mabilis na industrialisasyon at urbanisasyon ng Pakistan ay may kaakibat na panganib. Mga pabrika, mga planta ng kuryente at ang pagdami ng mga sasakyan ay naglalabas ng nakalalasong halo ng mga pollutant sa hangin. Ang mga pollutant na ito, na kilala bilang particulate matter, ay nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan ng tao. Ang pinakamadalas sa mga pollutant na ito ay kilala bilang PM2.5. Maliliit na particle na sapat ang liit upang makapasok sa ating mga baga at makapasok pa sa ating daluyan ng dugo. Ang matagal na pagkakalantad sa PM45 ay maaaring humantong sa mga sakit sa paghinga sa puso at maging sa kanser. Ang ating paglalakbay sa mga bansang may pinakamaruming hangin ay magdadala sa atin ngayon sa Bangladesh, isang bansang nakikipagbuno sa krisis ng polusyon sa hangin sa sukdulang hindi pa natin nakikita. Matatagpuan sa Ganges River Delta, ang Bangladesh ay isang lupain ng matatabang kapatagagan at mga lungsod na puno ng buhay. Ngunit ang masiglang bansang ito ay nahaharap sa isang tahimik na mamamatay. Ang Bangladesh ang may pinakamataas na antas ng polusyon ng PM2.5 sa buong mundo na lumalagpas sa mga rekomendasyon ng World Health Organization. Ang mga pinagmumulan ng polusyong ito ay maraming dahilan. Ang mabilis na pag-unlad ng industriya na pinapalakas ng lumalagong industriya ng damit ay humantong sa pagdami ng mga emisyon mula sa mga pabrika at planta ng kuryente. Ang pagsunog ng fossil fuels para sa transportasyon at mga pugon ng ladrilyo ay lalong nagpapalala sa problema. Habang papalapit na sa pagtatapos ang ating paglalakbay sa mga bansang may pinakamaruming hangin sa mundo, naiwan tayo na mayroong malinaw na paalala tungkol sa pagkakaugnay-ugnay ng ating planeta at ang malaking epekto ng mga gawain ng tao sa mismong hanging ating nilalanghap. Mula sa mga kalsada ng Lahore na nababalot ng usok hanggang sa mga batang nahihirapan sa Bangladesh, hindi may kakaila ang epekto ng polusyon sa hangin sa mga tao. Ngunit hindi ito kwento ng kawalan ng pag-asa, kundi isang panawagan para sa pagkilos. Patuloy ang mga pagsisikap upang mabawasan ang polusyon sa hangin at mayroong pag-asa. Mula sa mga makabagong teknolohiya hanggang sa mga pagbabago sa patakaran at mga individual na aksyon, lahat tayo ay may papel na gagampanan sa paglikha ng mas malinis at mas malusog na kinabukasan para sa lahat. Tandaan, ang laban para sa malinis na hangin ay laban para sa ating planeta at para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Salamat sa panonood.
Paki-like, share at subscribe para sa mas marami pang impormasyon. Kapayapaan at pagmamahal sa lahat.